Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Bangon na po tayo ngayong Wednesday morning. Kung giniginaw ngayong umaga, kumuha ng jacket to warm our cold bodies. At para naman mag-warm up ang ating mga isipan for the long day ahead, itutok po ang telebisyon dito lang yan sa Panahon TV because we got all the weather information you need to know. And live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV, nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Miyerkules, December 11, 2013. We're also live via online streaming. You can catch us live at www.ptv.ph. At 33 araw na pong lumipas mula nang tumama sa bansa si Bagyong Yolanda. Sa kasalukuyan, pinaiigting ang bayanihan ng bansa para sa mas mabilis na paghilom ng sugat na iniwan sa atin ng nasabing bagyo. Kaugnay pa rin ni Bagyong Yolanda, mahalagang silipin din natin ang mga updates mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Humigit kumulang 6,000 katao nang naideklarang patay habang mahigit sa 27,000 ang sugatan at mahigit 1,000 naman ang nawawala. Ito ay kaugnay pa rin ng pananalasa ni Bagyong Yolanda sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 2 milyong pamilya ang naapektuhan sa 57 cities sa Regions 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 10, 11 at Caraga. Matindi rin ang ginawang pinsala ni Bagyong Yolanda sa mga ari-arian ng ating mga kababayan. Umaabot na sa mahigit 1 milyong tahanan ang naiulat na nasira at sa ngayon umaabot na sa mahigit 35 billion pesos ang halaga ng mga natupok na agrikultura at istruktura. Sa ngayon, limitado pa rin ang operations ng Tacloban Airport pero sapat naman na umano ang supply ng tubig sa Leyte. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong bansa, kung kaya't mas pinaiigting pa ang mga rescue at relief operations. At para nga naman sa mabilis na pagbangon ng ating mga kapwa, ating suportahan ang Oplan Trabaho for Yolanda Survivors. Sa darating na December 15, magsasagawa nga po tayo ng job fair for Yolanda Survivors sa Quirino Grandstand sa Manila. At kaugnay nga, tumatanggap din po tayo ng mga donasyon para sa muli nilang pagsisimula. Tumatanggap nga po tayo ng mga luma pero magagamit pang office clothes, shoes at ganun din po yung mga office accessories. Para sa inyong mga donasyon, pwedeng i-drop off ang mga yan sa mga Air 21 outlets from December 9 to 13, 2013. At mga kababayan, pwedeng nyo rin pong i-share ang inyong mga litrato para nga naman po mapakita po natin kung paano nga ba bumabangon ang Tacloban mula sa sinapit po nilang bagyo. Yan nga po, no? Para magbigay inspirasyon po ito para sa ating lahat na kumaga kahit anumang bagyong dumating sa ating bansa, makakabangon at makakabangon po tayo. Pwede po ipadala ang inyong mga litrato sa ating email. It's panahontv@gmail.com at lagyan po yan ng photo caption together with your name, address, and date of when the photo was taken. Ang mga makukuha pong litrato ay i-feature po natin dito lamang po yan sa ating programa. At sa puntong ito, silipin po natin, dahil nabanggit ko nga po kanina na mas pinaiigting pa po natin ang relief operations para nga po saklolohan ang ating mga kapwang naapektuhan ni Bagyong Yolanda. Ano nga ba ang mga ibinubuwis ng ating mga kababayang handang magpakabayani para lamang tulungan ang mga kapwa nating nasalanta? Panoorin po natin yan, dito lang yan sa Ulat Pangmulat. Sa pagpasok ng Bagyong Yolanda, maraming buhay at mga ari-arian ang kinuha nito sa ating mga kababayan sa Kabisayaan. Dahil sa pananalasa nito, labis na naapektuhan ang pinagkukunan ng kanilang pangangailangan sa araw-araw.
Kabi-kabilang mga relief operations at iba pang mga aktibidad ang isinasagawa upang magpaabot ng tulong. Isa na nga rito ang Air 21 mula sa pakikipagtulungan nila sa DSWD. Tumutulong kami mag-repack ng mga bigas at saka ngayon mga dilata, kape. May nagsabi sa office namin, then nag-ask nga kung sino yung mga gusto mag-volunteer. Parang lahat ng Pilipino sa ganitong panahon dapat magtulungan. Kung wala kang maitulong na pera or any relief goods, pwedeng in kind like this. We're repacking yung mga goods na donate ng ibang mga tao from other places. So, nire-repack namin dito, kinukumpleto namin. Batay sa ilang pag-aaral, ang pinakamalaking hamon sa bawat disaster relief operation ay ang logistics o pamamahala ng daloy ng mga dalahin. Ayon pa dito, 80% ng relief operation ay bahagi ng logistics. DSWD Enroc location produced probably 100,000 sacks of relief goods per day, and Air 21 partnered with DOTC, with the Department of Finance, along with other branches like DSWD and GSIS to make sure these movements were done. No? It goes to show that since one of our core values is social responsibility and teamwork, this type of project is a venue to show this. That sense of Bayanihan spirit that we have a lot of brothers and sisters that are affected in Tacloban, so it was really our call to help contribute and to see what we can do to help them relieve from this situation. Ang pagkakapit-bisig ay hindi lamang nagmumula sa ating mga Pilipino dahil patuloy pa rin sa pag-aabot ng tulong ang ibang bansa para sa mga nasalanta ni Yolanda. I feel like God wants the people of the Philippines to know that He has not forgotten them and that He loves them very much. This is not because of God, it's not a judgment. But in the midst of the struggle and the suffering and all of the pain, God wants you to know that He loves you very much. Kahit anuman ang nasyonalidad, ang pagkakaisa ay hindi matatawaran upang paunti-unting makamit ang sama-samang pagbangon.